Ginusto nila at pinagplanuhan nila yan. Hindi pwedeng hindi. Kasi tingnan nyo ha, anong nangyari? Yung kay Tebes, ayan yung bagong balita. Saktong lumabas. Ang galing nga talaga ng Diyos eh. Alam nyo ba, after the hearing lumabas ito. Etong nga, yung gabi lang siya lumabas. Anong nangyari? Pahiya, olat, si Remulla, si DOJ, siyempre siya ang secretary, di ba? Siya ang paulit-ulit na sinasabi niya, babalik na, babalik na, babalik na. O kaya nga yung mga media, nagabang pa kayo sa airport eh. Babalik na yan si Tebes, maano na yan. O, anong ginawa ng Timor-Leste? Ginrant niya yung appeal na i-block yung extradition. Sa madaling salita, ang Pilipinas humingi ng tulong sa Interpol sa Timor-Leste. Anong sabi ng Timor-Leste? Chotomate kudasay. Hindi. Iba yun. Ang sinabi ng Timor-Leste, sandali, pag-aaralan namin ito sa korte. Aayusin namin to. Hihinga namin ng panig ang inaakusa na si Tebes. Kung tapat pa naming i-extradite siya papunta sa bansa ninyo. Tandaan nyo ha, Pilipino si Tebes and yet, hindi pumayag ang Timor-Leste. Nung nakita nila, syempre, nag-decide sila eh. Ayan no, decided unanimously to grant an appeal. Ibig sabihin mga kababayan, yung Timor-Leste naiintindihan ang batas. Yung Timor-Leste naiintindihan nila yung pwede lamang gawin nitong Interpol. Naintindihan niyo ibig sabihin? Oh, anong ibig pa? Ibig lamang pong sabihin nito, tayong mga Pilipino, lalong-lalo na si Secretary Remulla sa DOJ, na ang pilit niyang ginagano ng Timor-Leste, inaano niya si Timor-Leste, para bagang inuutusan niya ang Timor-Leste na sumunod. Pinahiya siya. Hindi kami susunod kasi meron kaming due process. Mantakin mo ha, Pilipino ito, hinihingi siya ng bansa niya, hindi ibinigay. Bakit? Sinunod ang due process. Sa Pilipinas, Pilipino, ibinigay ng bayan natin sa ibang bansa. Ganon katarantado ang gobyerno natin. Ganon kaputang ina yung mga namumuno sa atin. Kagago. Bakit? Mismong kalahi natin, wag na natin sabihin si Duterte ito, mismong kalahi natin, wala pang red notice, hindi pinadaan sa due process at binigay sa ibang bansa. Now, anong nakakairita dito? Ang nakakairita dito, deny pa sila ng deny. Alam nyo, simple lang naman eh. Puro kayo mga walang bayag. Kayong mga nasa gobyerno sa Pilipinas, puro kayo walang mga bayag. Aminin nyo na lang, oo, gusto naming matanggal na si Duterte dito sa Pilipinas. That's it. Tapos ang usapan. Now, let's talk about legality. Eto kasi ngayon, deny pa kayo ng deny. Hindi naman namin sinusunod ang ICC. Hindi sinusunod lang namin Interpol na yan. Hindi nyo na lang aminin. Sa bagay, tama talaga si Duterte. Marcos is so weak. Hindi kayang panindigan ang mga desisyon. Kaya kailangan magpalusot pa, magtago sa palda ng mga kasamahan niyang mga sekretary niya. Ganon kahina ang ating, ewan ko, kinukonsider nyo pang presidente yan. Parang walang paninindigan eh. Kasi kung, sabihin mo na lang, diretso mo, I want Duterte out of this country. Tapos ang usapan. Now, pag-uusapan na ng legality, hindi eh. Ang dami nyo pang palusot. Yun ang problema dyan. Di ba ho? Yun ang sanang hindi maintindihan nitong gobyerno to. Kaya tuloy nagkakaleche-leche kayo eh. O, yan ang totoo. Kaya nagkakaleche-leche. O, ito ha. Maganda itong paliwanag nito. Medyo